Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. At syempre, salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. Salamat sa inyong lahat. Nung nakaraan, ang topic natin ay tungkol sa advantages at saka yung disadvantage ng backyard layer farming. Pero ngayon, hindi natin pag-uusapan ang advantage at disadvantage ng semi-commercial layer farm. Pero ang topic natin ngayon ay tungkol sa semi-commercial layer farm. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit kailangan magpatayo ka ng semi-commercial layer farm kung kaya mo rin lang. At kung ilan ang population. Doon sa backyard layer farm pala, nakalimutan ko, ang population ng backyard layer farm according dun sa na-research ko ay 250 below. Ibig sabihin, 3 man ang manok mo, backyard layer farm ka. 100 man ang manok mo, backyard layer farm ka rin. Hanggang 250 heads na manok. So kahit anong klase ng kahit anong klase ng poultry farm, kahit na meat production type ang ang inaalagaan mo or kahit egg type ang inaalagaan mo, ang category niya ay yun, backyard layer farm kung 250 heads layer and below. Pagka nag 251 heads na yung manok mo, makakategorize ka na semi-commercial. So 251 to 10,000 heads. Yun. Kasi ang mga commercial farm, mula 10,001 hanggang pataas. Yung iba, di ba, nagwa 150,000 heads pa ng mga layer. So, yun yung commercial. Semi-commercial ka, kung may 10,000 heads ka, pababa hanggang 251 heads na layer. So, itong semi-commercial layer farm ay yun ang population. So, bakit kailangan magpatayo ka ng semi-commercial farm kung yun pala ang population, no? Kasi pag semi-commercial farm ang hawak mo, no? Makakapag-explore ka na ng mas malalaking market, no? Siyempre yun dun sa backyard kasi ang market mo ay more on household, more on yun dun sa paligid mo, no? Yung mga KKK mo, mga ganyan. Although itong semi-commercial farm naman, marami pa rin sa yung KKK, no? Marami pa rin yung KKK kasi nga, 'di ba? Yung bracket niya ay 251 heads hanggang 10,000 heads. So, magagamit mo pa rin yung KKK mo at pati na rin siyempre yung marketing skills mo, magagamit mo 'yon sa pagsusurvey ng market doon sa mga halimbawa, yung dun sa mga market vendors, pwede ka na magbigay doon. Mga sari-sari store, pwede na. Tapos yung, halimbawa, yung mga lugawan, ganyan, yung mga pansi, yung tawag yung karinderya, pwede ka nang magbigay sa mga ganon. Although, kung kahit na 10,000 heads ang hawak mo, mahihirapan ka pa rin sigurong pumasok sa big institutions na kagaya ng mga supermarket, mga yung mga institutions sa malalaki, mga fast food, ganyan. Kasi yun mga yun, may kontrata ka, may regular kang may regular kang volume na ibibigay sa kanila, yung usapan ninyo, hindi ka pwedeng mag-break. Tapos yung ibig kong sabihin, hindi mo pwedeng i-break kung pinag-usapan nyo. Tapos yung size, no, may regular na size silang kukunin. At pagka ganun ang population mo, medyo mahihirapan ka pa. Pagka malaking na talaga, yun, kayang-kaya mo na yung mga big institutions. So, pansamantala, yun yung mga pag semi-commercial talaga, ang tatakbuhan mo na yung isa-survey mong mga market mo, ayun yung mga lugawan, pansitan, batil-patong, mga ganyan, yung mga pansit kabagan, mga ganon. Yung lomi, kasi lomi naglalagay din sila ng itlog eh. So, pwede ka rin doon, pwede ka rin mag-supply doon sa mga sari-sari store, pwede ka pa rin sa KKK, yun ang maganda doon. Kasi ang bracket naman niya ay 251 heads hanggang 10,000 heads. So,
Yun yung ikinaganda na pwede kang magtayo ng layer farm mo na semi-commercial kung meron kang sapat na puhunan, may sapat kang kaalaman, at kahit na may sapat kang kaalaman, meron kang willingness na kumuha ng consultant mo, vet consultant, or kahit na hindi regular na kahit hindi regular na veterinary consultant, kahit na on call lang, di ba? At least meron kang on call na vet kung hindi mo kayang isolve yung problema dun sa farm mo. At least kasi may nag-a-advise. Dahil kung walang mag-a-advise na professional dyan sa layer farm mo at ikaw lang, tapos ganun kalaki ang ang population mo, medyo mahihirapan ka kung ikaw lang ang magsosolve doon. So, kailangan na ng technical person. Ibig sabihin, veterinarian or yung trained na layer practitioner, ganon. Hindi kasi ang mga veterinarian din hindi lahat ng vet ay maalam din sa layer farming. Yun. So, pwede ka na rin mag-hire ng laborer mo. Kasi sa halimbawa 10,000 heads ka, o 2 tao pwede na. Kasi sa 5,000 heads na na layer, isang tao ang hahawak, okay lang 'yon. Basta sa 5,000 heads, okay lang 'yon. Magkahiwalay na building 'yon, okay lang. Kung 10,000 naman, baka hirap siya. So 2 tao pwede ka na mag-hire. O di ba? So kasi ang magiging mo na doon, syempre ang income mo na doon medyo mas malaki na kaysa doon sa backyard layer farm. Kasi nga actually yung population na yan, pwede ka na, kaya mo na magpa-customize ng feeds. Ganon. Kung may contact kang dito yung feed mill at saka meron kang contact na nutritionist. Ganon. So, pwede ka na magpa-customize ng feeds. Kasi, malaki na rin ang feed consumption ng layer mo pagka ganon ang population mo. Kung halimbawang 10,000, no? O 5,000 to 10,000, mga ganyan. Pero kung 200, nandun ka lang sa 251, medyo pa lang, medyo commercial ka pa lang siguro. Kasi, oo, kasi hindi pa kayang magpa-customize pagka ganon. Diba? So, ang semi-commercial layer farm ay napakaganda rin. Basta maganda ang management. So, anong benefit, no? Anong benefit pagka semi-commercial ang ang ipapatayo mo? Una, lalaki yung income mo. Number 2, may matutulungan kang mga tao. Kasi dahil kung makaka-hire ka na ng laborer, o edi at least, di ba, makakatulong ka sa ekonomiya. Kasi may babayaran kang laborer na. Tapos yung technical person, o di ba? At least yung mga bakante diyan ng mga technical person, makukuha mo on call mo lang man lang, di ba? Tapos ang kita mo talaga mas malaki kaysa sa backyard layer farm. So, ang advantage at disadvantage, hindi na natin pag-uusapan kasi pareho lang din na may mga advantage at disadvantage yan. Siyempre, kung ma-mismanage mo, may disadvantage sa'yo. Diba? Pero kung maganda ang management mo, advantage. Kasi nga, malaki ang magiging kita mo. Nag-iingay itong mga manok ko. Kaya, palagay ko, tama na muna. Hanggang dito na lang muna, at least na ibigay ko sa inyo yung kung ilan ang population, kung ano yung ikinaganda ng kung bakit magpapatayo ka, at saka yung mga papasukin mong market para at least alam mo, no, para hindi ka mamumroblema kung ano yung papasukin mong market. Kasi kung halimbawa semi-commercial ang ang layer farm mo, tapos ang mindset mo nakatutok dun sa mga household, mahihirapan ka. Siyempre, pagka semi-commercial ka na, pasukin mo yung mga lugawan, kainan, mga karinderya, no? Kagaya ng sinabi ko. So, sana nagkaroon ulit kayo ng idea dito. At patuloy nyo sanang subaybayan ang channel ko. Thank you dun sa mga share, likers, lahat kagaya ng sinasabi ko, no? At saka, syempre, huwag nyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo.
At advance Merry Christmas sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat.